a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on this journey to learn and enjoy the video. This time, we will study criminalistics under Criminology 10-item questions and answers, set 5A. Stay safe, and may God bless you always. This is the Cecil Umbrosa YouTube channel. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. Welcome to our comprehensive review session. In this video, we'll be tackling a series of multiple choice test questions to help you prepare effectively for your upcoming exam. Stay focused, take notes, and let's work through each question together to strengthen your understanding and boost your confidence. Let's begin our review. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. This refers to the deflection of the bullet from its normal path after striking a resistant surface. A. Misfire. B. Mushroom. C. Ricochet. D. Keyhole shot. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Ricochet. Ricochet occurs when a bullet strikes a resistant surface and deflects from its original trajectory. This can happen when the bullet hits a hard surface like metal or concrete, causing it to bounce off at an angle. It's a common phenomenon in shooting situations, especially in urban environments or areas with hard surfaces. Misfire refers to the failure of a firearm to discharge a shot when intended. Mushroom describes the expansion of the bullet upon impact, and keyhole shot refers to a bullet hitting the target sideways instead of straight on, leaving a hole that resembles a keyhole. Ang ricochet ay nangyayari kapag ang isang bala ay tumama sa isang lumalaban na ibabaw at lumihis mula sa orihinal na tilapon nito. Ito ay maaaring mangyari kapag ang bala ay tumama sa isang matigas na ibabaw tulad ng metal o konkreto, na nagiging sanhi ng pagtalbog nito sa isang anggulo. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga sitwasyon ng pagbaril, lalo na sa mga urban na kapaligiran o mga lugar na may matitigas na ibabaw. Ang misfire ay tumutukoy sa kabiguan ng baril na maglabas ng putok kapag nilayon. Inilalarawan ng mushroom ang pagpapalawak ng bala sa pagtama, at ang keyhole shot ay tumutukoy sa isang bala na tumama sa target patagilid sa halip na straight on, na nag-iiwan ng butas na parang keyhole. A type of primer with 2 vents or flash holes. A. Borden primer. B. Borden primer. C. Battery primer. D. Boxer primer. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Borden primer. Borden primers are characterized by having 2 flash holes or vents. These primers are commonly used in certain types of ammunition, particularly outside of the United States. They differ from boxer primers, which have a single central flash hole, and are more commonly used in American-made ammunition. Borden primer and battery primer are not standard terms in the context of ammunition primers. Ang mga primer ng Borden ay nailalarawan sa pagkakaroon ng 2 flash hole o vent. Ang mga panimulang aklat na ito ay karaniwang ginagamit sa ilang uri ng mga bala, partikular sa labas ng Estados Unidos. Naiiba ang mga ito sa mga panimulang aklat ng boxer na may iisang central flash hole, at mas karaniwang ginagamit sa mga bala na gawa sa Amerika. Ang Borden primer at battery primer ay hindi karaniwang mga termino sa konteksto ng mga primer ng bala. This refers to the helical grooves cut in the interior surface of the bore. A. Swagang. B. Ogive. C. Rifling. D. Breaching. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Rifling. Rifling refers to the helical grooves cut into the interior surface of the bore, the inside of the barrel, of a firearm.
These grooves impart spin to the bullet as it travels down the barrel, stabilizing its flight and improving accuracy. This spinning motion helps the bullet maintain a straighter trajectory over longer distances. Swagging is a process of shaping metal using pressure. Ogive refers to the curved shape of a bullet's nose, and breaching is the act of forcefully entering a secured area or breaking through a barrier. Ang rifling ay tumutukoy sa mga helical grooves na pinutol sa panloob na ibabaw ng bore, sa loob ng barrels, ng isang baril. Ang mga grooves na ito ay nagbibigay ng pag-ikot sa bala habang ito ay naglalakbay pababa sa barrels, nagpapatatag sa paglipad nito at nagpapabuti ng katumpakan. Ang umiikot na paggalaw na ito ay tumutulong sa bala na mapanatili ang isang mas tuwid na tilapon sa mas mahabang distansya. Ang swagging ay isang proseso ng paghubog ng metal gamit ang pressure. Ang ogive ay tumutukoy sa hubog na hugis ng ilong ng bala, at ang paglabag ay ang pagkilos ng puwersahang pagpasok sa isang secured na lugar o paglusot sa isang hadlang. It refers to the unstable rotating motion of the bullet. A. Trajectory. B. Yaw. C. Velocity. D. Gyroscopic action. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Yaw. Yaw refers to the unstable rotating motion of a bullet as it travels through the air. This rotation can cause the bullet to veer off course or destabilize its flight path. It's a critical factor in long-range shooting, as it can affect accuracy and precision. Trajectory refers to the path that a projectile follows through the air, velocity is the speed of the bullet, and gyroscopic action refers to the stabilizing effect created by the spinning motion of the bullet. Ang yaw ay tumutukoy sa hindi matatag na umiikot na paggalaw ng bala habang ito ay naglalakbay sa hangin. Ang pag-ikot na ito ay maaaring maging sanhi ng paglihis ng bala sa landas o masira ang landas ng paglipad nito. Isa itong kritikal na salik sa long-range shooting dahil maaari itong makaapekto sa katumpakan at katumpakan. Ang trajectory ay tumutukoy sa landas na sinusundan ng projectile sa hangin, ang velocity ay ang bilis ng bala, at ang gyroscopic na aksyon ay tumutukoy sa stabilizing effect na nilikha ng umiikot na paggalaw ng bala. It is the measurement of the bore diameter from land to land. A. Caliber. B. Mean diameter. C. Gauge. D. Rifling. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Caliber. Caliber refers to the measurement of the bore diameter from land to land in a firearm. It's a crucial specification in determining the type of ammunition a firearm can use effectively. Mean diameter typically refers to the average diameter of a cylindrical object, but in the context of firearms, it's not commonly used in the same sense as caliber. Gauge is a measurement primarily used in shotguns to denote the size of the bore, typically based on the number of lead balls of the same diameter as the bore that would weigh 1 pound. Rifling refers to the grooves inside the barrel of a firearm that impart spin to the bullet for stability in flight. Ang kalibre ay tumutukoy sa pagsukat ng diameter ng bore mula sa lupa patungo sa lupa sa isang baril. Ito ay isang napakahalagang detalye sa pagtukoy sa uri ng bala na mabisang magagamit ng baril. Karaniwang tumutukoy ang mean diameter sa average na diameter ng isang cylindrical na bagay, ngunit sa konteksto ng mga baril, hindi ito karaniwang ginagamit sa parehong kahulugan ng kalibre. Ang gauge ay isang pagsukat na pangunahing ginagamit sa mga shotgun upang tukuyin ang laki ng bore, karaniwang batay sa bilang ng mga lead ball na kapareho ng diameter ng bore na tumitimbang ng 1 libra. Ang rifling ay tumutukoy sa mga uka sa loob ng barrels ng baril na nagbibigay ng pag-ikot sa bala para sa katatagan sa paglipad. He is known as the father of ballistics. A. Hans Gross. B. Charles Waite. C. Albert Osborne. D. Calvin Goddard. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Calvin Goddard. Calvin Goddard is known as the father of ballistics.
He was an American forensic scientist who made significant contributions to the field of ballistics, particularly in developing techniques for analyzing firearms evidence. Goddard pioneered the use of the comparison microscope to examine bullets and cartridge cases, revolutionizing the process of matching them to specific firearms. His work laid the foundation for modern forensic ballistics and firearms identification. Si Calvin Goddard ay kilala bilang ama ng ballistics. Siya ay isang American forensic scientist na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa larangan ng ballistics, lalo na sa pagbuo ng mga diskarte para sa pagsusuri ng ebidensya ng mga baril. Pinangunahan ni Goddard ang paggamit ng paghahambing na mikroskopyo upang suriin ang mga bullet at cartridge case, na binago ang proseso ng pagtutugma ng mga ito sa mga partikular na baril. Inilatag ng kanyang trabaho ang pundasyon para sa modernong forensic ballistics at pagkakakilanlan ng mga baril. A document in which some issues have been raised or is under scrutiny. A. Void document. B. Illegal document. C. Forged document. D. Questioned document. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Questioned document. A. Questioned document refers to a document in which some aspects are under scrutiny or investigation. This can include handwriting analysis, alterations, authenticity, or any other issue that raises doubts about the document's integrity or authorship. The other options don't quite fit the description. A. Void document typically refers to a document that is legally invalid or null and void. An illegal document would be one that violates the law in some manner. A. Forged document is one that has been fraudulently created or altered to deceive others. Ang question na dokumento ay tumutukoy sa isang dokumento kung saan ang ilang aspeto ay nasa ilalim ng pagsisiyasat o pagsisiyasat. Maaaring kabilang dito ang pagsusuri sa sulat kamay, mga pagbabago, pagiging tunay, o anumang iba pang isyu na nagdulot ng mga pagdududa tungkol sa integridad o pagiging may akda ng dokumento. Ang iba pang mga opsyon ay hindi masyadong akma sa paglalarawan. Ang walang bisang dokumento ay karaniwang tumutukoy sa isang dokumentong legal na di wisto o walang bisa. Ang isang ilegal na dokumento ay isa na lumalabag sa batas sa ilang paraan. Ang pekeng dokumento ay isang mapanlinlang na ginawa o binago upang linlangin ang iba. The following are characteristics of forgery except one. A. Presence of natural variation. B. Multiple pen lifts. C. Show bad quality of ink lines. D. Patchwork appearance. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The characteristic that does not typically apply to forgery is A. Presence of natural variation. Forgery often involves attempts to mimic the original as closely as possible, which may result in consistent features rather than natural variations. Therefore, the correct answer is a presence of natural variation. B. Multiple pen lifts. This may occur as forgers try to replicate signatures or handwriting, leading to inconsistencies in the stroke patterns. C. Show bad quality of ink lines. Forgers may struggle to replicate the quality of the original ink lines, leading to discrepancies in the forgery. D. Patchwork appearance. Forgery attempts might result in a patchwork appearance, especially if the forger is trying to blend different elements together or repair damages to the original document. Ang pamemeke ay kadalasang nagsasangkot ng mga pagtatangka na gayahin ang orihinal ng mas malapit hanggat maaari, na maaaring magresulta sa pare-parehong mga tampok sa halip na natural na mga pagkakaiba-iba. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay a presence of natural variation. B. Marami ang pag-angat ng panulat. Ito ay maaaring mangyari habang sinusubukan ng mga manghuhuwad na kopyahin ang mga lagda o sulat kamay, na humahantong sa mga hindi pagkakapare-pareho sa mga pattern ng stroke. C. Magpakita ng masamang kalidad ng mga linya ng tinta. Maaaring mahirapan ng mga manghuhuwad na gayahin ang kalidad ng orihinal na mga linya ng tinta, na humahantong sa mga pagkakaiba sa pamemeke. D. Tagpi-tagping hitsura. Ang mga pagtatangka sa pamemeke ay maaaring magresulta sa isang tagpi-tagping hitsura, lalo na kung sinusubukan ng palsipikadong pagsamahin ang iba't ibang elemento ng magkasama o ayusin ang mga pinsala sa orihinal na dokumento.
Standards which are prepared upon the request of the investigator and for the purpose of comparison with the questioned document. A. Relative standards. B. Collected standards. C. Extended standards. D. Requested standards. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Requested standards. Requested standards are prepared specifically at the request of an investigator for the purpose of comparison with a questioned document. These standards serve as reference points or benchmarks to evaluate the characteristics of the questioned document, such as handwriting, ink, or paper type. They are essential in forensic document analysis to determine authenticity or identify potential forgeries. Relative standards, collected standards, and extended standards are not specific terms in this context. Ang mga hiniling na pamantayan ay partikular na inihahanda sa kahilingan ng isang investigador para sa layunin ng paghahambing sa isang kinwestyong dokumento. Ang mga pamantayang ito ay nagsisilbing reference point o benchmark upang suriin ang mga katangian ng pinag-uusap ang dokumento, tulad ng sulat kamay, tinta, o uri ng papel. Mahalaga ang mga ito sa pagsusuri ng forensic na dokumento upang matukoy ang pagiging tunay o matukoy ang mga potensyal na pamemeke. Ang mga kamag-anak na pamantayan, na kolektang pamantayan, at pinalawig na mga pamantayan ay hindi mga partikular na termino sa kontekstong ito. Any stroke which goes back over another writing stroke. A. Natural variation. B. Rhythm. C. Retracing. D. Shading. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Retracing. Retracing refers to any stroke in handwriting that goes back over another writing stroke. It's a common occurrence in handwriting and can happen for various reasons such as correcting mistakes, forming certain letters, or emphasizing certain parts of the text. Natural variation refers to the inherent differences in handwriting style among individuals, rhythm refers to the flow and pace of writing, and shading refers to adding darker areas to create depth or emphasis in drawing or calligraphy. Ang retracing ay tumutukoy sa anumang stroke sa sulat kamay na babalik sa isa pang writing stroke. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa sulat kamay at maaaring mangyari sa iba't ibang dahilan, tulad ng pagwawasto ng mga pagkakamali, pagbuo ng ilang mga titik, o pagbibigay diin sa ilang bahagi ng teksto. Ang natural na pagkakaiba-iba ay tumutukoy sa mga likas na pagkakaiba sa estilo ng sulat kamay sa mga individual, ang ritmo ay tumutukoy sa daloy at bilis ng pagsulat, at ang pagtatabing ay tumutukoy sa pagdaragdag ng mas madidilim na mga lugar upang lumikha ng lalim o diin sa pagguhit o kaligrapya. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith, perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.